Hi guys. So, wala tayong tulog ngayon. Kasi nasa airport tayo ng Amsterdam. Nasa... Ano ba yun? Schiphol. Anong oras na ngayon? Alas 10:27 ng gabi. So, dito pala sa Europe, may travel ban sila sa gabi. Kasi iniiwasan nilang makadisturbo sa mga taong nakatira malapit sa airport. So ayaw nilang magkaroon or iniiwasan din nilang magkaroon ng noise pollution para hindi makadisturbo sa mga taong nakatira malapit sa airport. So kaya ngayon, wala kayo masyadong maririnig na palaging may public announcement na yung flight na ganito, mag-check-in na ng ganito. Kaninang umaga lang, masyadong busy yung airport. Sobrang daming tao. Kaya siguro sa umaga maraming tao. Kasi kanina pagdating namin, paglapag namin mga around 10 o'clock from Madrid, Spain. Ganon, dumating kami dito, umalis kami dun alas 7. Dumating kami dito mga 9:40, nakalabas kami sa arrival mga alas 10 na, tapos paikot-ikot na lang. Kasi yung flight namin, pabalik ng Abu Dhabi mamaya pang alas 3 ng hapon. Or bukas ng alas 3 ng hapon, kasi alas 10 pa ngayon dito ng gabi. September 30. So ang flight namin is October 1. Hindi na kami nag-check-in ng flight. Hindi na kami nag-check-in ng hotel. Kasi ubos na rin yung bala. So if you guys planning to go visit Europe, kinakailangan magdala ng maraming baon. Kasi it's quite expensive sa Europe. Lalong-lalo na kung minimum earner ka lang, like us. So kinakailangan talagang pag-isipan, pagplanuhan kung gagala dito. Ang nangyari kasi sa amin is nag-apply kami ng visa last July 31, and then it was approved last August 18, and then nakuha namin yung passport namin August 22, and then nakapag-travel kami September 19. The visa may expired siya October 2, so from August 18 to September 2, around nasa 45 days lang. And then we are given 30 days maximum stay lang sa Europe. Multiple entry siya, pero pwede ka lang magstay ng 30 days dito. So ayun, lumipad kami dito via Kuwait Airways noong September 19. Dumating kami dito September 19 ng umaga, umalis doon ng Dubai. Dumating dito mga tanghali na or hapon. And then pagkatapos for 5 days, kasi nga wala sa plano, bumaba kami ng France, via bus, which is nakakapagod din kasi ilang oras yun, yung biyahe na yun. Tapos dumating kami doon ng umaga ng alas 5 ng madaling araw. Tapos naghanap kami ng nanny bag kung saan pwede namin iiwan yung mga bagahe namin. Buti na lang, doon namin iniwan sa hotel, sa Ibis.
doon sa Bercy Sien o Siene. And then gumala kami doon sa Eiffel Tower, and then nagpunta ng Louvre, tapos nagpaikot-ikot kung saan-saan. Hanggang umabot ng mga alas 5 ng hapon, tapos bumalik ulit kami doon sa Ibis. Kasi yung alis namin from Paris to Spain, kasi nag-bus din kami, ay alas 9. And then we need to be there sa bus terminal nila, dapat nasa 8:40. So 20 minutes prior sa pag-alis ng bus na kailangan nandun na kami. So ayun, and then tinagpo kami ng kaibigan ko, kaklase ko sa high school na si Michelle. And then nagapunan, nagmamadali na nga kasi anong oras na rin dumating si Michelle. Shout out pala kay Michelle. And then sorry din kasi nagkulang yung kwentuhan namin kasi nagmamadali na nga. Tapos yun, tapos kumain, diretso na sa bus terminal. And then yun, nagbiyahe na. It was very long biyahe, travel, kasi bus lang. Mula sa France, pumunta ng Bordeaux ba yun? Parte ng France. And then nag-stop sa Brussels, tapos nag-stop sa Victoria, Spain, tapos kung saan nag-stop. Umalis kami ng alas 9 ng gabi. Dumating kami ng Spain ng alauna ng hapon, kinabukasan. Napakapagod. And then hindi siya advisable kung hindi kayo mahilig sa bus mag-travel, kasi palagi ka lang nakaupo. And then kung halimbawa may kasama kayong medyo may edad na at mahilig umihi, ganito, tapos mahiluhin, hindi siya advisable. Pero kung may extra fund naman kayo, pwede naman kayo mag-train. Yung sinasabi nilang bullet train, meron din naman dito. Hindi kasing bilis kagaya ng nasa Japan siguro, kasi di naman din ako nakapunta pa ng Japan. And then yun, and then ano pa ba? Tinitingnan ko yung security ng airport kasi parang pinagbabawalan yata kami magtambay. Or I mean yung isa, pinagsabihan yata na bawal mag-charge. Buti na lang tapos na ako mag-charge ng phone. Wala na akong magawa, kaya ngayon nagsasalita na lang dito. Kung parang sinasalaysay ko ano nangyari. Sinamarize. Tapos yun, dumating kami sa Madrid, Spain ng 25, September 25 ng hapon. Yung nakalagay sa ticket, dapat dating namin alauna. Siguro gawa ng time difference, yun yung nakalagay doon sa itinerary ticket na alauna ng hapon. Pero yung local time sa Madrid is alas 12:20. Tapos yun, pinuntahan namin yung bahay ng kaibigan, kababata. Tapos yun, nakalibre kami ng bahay tsaka pagkain. Salamat pala sa mag-asawang Oliver and Girly, kasi napakabait. Along with yung housemate nila na sina Mayi, sina Dan, and then si Ellen at saka si Dan, mga Bisaya din. Mayi, taga Maynila, which is nasa Spain si Mayi, and then Dan as a international student. And then si Ellen naman, taga Davao, nagtatrabaho dun. And then Oliver and Girly nagtatrabaho din dun. Napakabait, mababait. And then ako lang yata maingay dun kasi mahilig magkwento. Tapos ano pa? Tapos yun,
Unang araw, nagpahinga lang kami saglit doon. Tapos, ginala kami ni May sa Colon. And then, nagpunta ng parokya, nagpasalamat sa Diyos sa nakarating doon. And then, umuwi, tapos kinabukasan, gumala ulit doon sa plaza, sa Seoul, Plaza de Mayor. Tapos, umikot-ikot. Tapos, kinabukasan noon, nagpunta ng... Tama ba? A day after, nagpunta ng Segovia. And then, basta, andun. Segovia maganda rin kung pupunta kayo ng Spain. Kasi pwede yung may Castillo doon. Tapos parang sa tingin ko, kung hindi ako nagkakamali, doon yata isinut yung ibang bahay ng Game of Thrones, yung Westeros. Tapos ano pa? Tapos bago kami umalis doon, nung 29, bumalik kami ng Seoul, paikot-ikot, Plaza Mayor. Tapos nagpunta ng Retero. Tapos yun. Ano pa? Yun lang gala namin dun. Tapos ngayon, nandito sa Amsterdam ulit. Nasa airport. Naghihintay ng flight. Actually, mataas-taas pa. Mahaba pa yung hintay yung oras. Gusto ko matulog, pero hindi ako makatulog kasi binabantayan yung gamit. Kasi dito kasi sa airport nila, safe naman siya. Pero earlier, may nakita akong sasalita nila ng kusa. Tapos hindi naman nakakatakot. We were advised naman na wag lang galawin, wag lang kausapin, ikaw na lang yung magdidistansya. Kasi dito kasi sa Amsterdam, guys, legal yung chongge o yung marijuana. So maybe na-abuse na yun siya ng paggagamit. Tapos yun pala, marami kaming na-meet dito ng mga kabayan din sa Amsterdam. Most of them nag-aaral as international student. Nakakabilib. Kasi sa Amsterdam kasi, though fluent naman sila mag-English, pero yung as expat or international student, obliged ka na magsalita ng Dutch, ng salita nila. And then ganun din sa Spain. Sa Spain yung mahirap kasi Espanyol talaga. Dito kasi sa Amsterdam, pag hindi ka marunong magsalita ng pananalita nila or yung Dutch pa yun, salita nila, ang fluent nila mag-English. As in, hindi mo sila mahalatang may sariling tono nila kasi yung second language nila is English. Samantalang doon sa Spain, pumunta ka ng supermarket, yung cashier doon, yung bungan sa'yo, hola, tapos dire-diretso na yun hanggang sa pagbayad ka or hanggang sa matapos na yung transaction mo, Espanyol ka, tapos hindi, ikaw na lang yung ha? Kasi hindi ka marunong mag-Espanyol. Kasi ako, kahit na ako, Bisaya ako, kahit na I'm from Cebu, ang alam ko lang 1, 2, 3, 4, 5, yun ang numero lang. Tapos yung word by word, pero if you're gonna ask me if I know how to compose a sentence sa Spanish, sa Espanyol, hindi. So, yun lang. Wala pa. Naboboard lang ako kaya gumagawa ngayon ako ng mini vlog sa journey dito sa Europe. Hopefully, makabalik ulit dito next year. And then, I'm not saying na muna kasi para gulatin na lang natin sila lahat. Basta. So guys, almost 16 minutes na to.
Kasi naboryo lang ako. And then parang walang hiya ako ngayon. Kasi nakapag-vlog ng ganito. Or hindi lang ako nahihiya kasi walang Filipino na tumitingin sa akin. At saka medyo tahimik. At saka medyo bored ako ngayon. Kaya nakakapag-vlog ng ganito. So I'm gonna end this one here na lang. So if you like this vlog, don't forget to share, like, comment, and subscribe. No hate comments, please. So if you don't have something good words to say, just keep it yours na lang. Kasi wala din namang magandang may dudulot yun. Constructive criticism, okay, pero just make sure na hindi ka nakaka-offend ng tao. And then ano pa, just be kind. If you cannot be kind to anyone, distance yourself na lang. Just keep it to yourself na lang. Or shut your mouth na lang. Or refrain from typing harsh comment na lang sa comment section. And then, ano pa? Sana ma-monetize itong account na to. Kahit nabihira lang ako mag-post. Para makapag-travel tuloy-tuloy. Kasi gustong gusto ko mag-travel. Ngayon lang ako nakapag-travel sa Europe ng 3 bansa. And then I wanted to travel more. And then to see the world. Basta, pag nagta-travel ka, samahan ng pag-iingat. Be vigilant sa mga paligid mo kasi kahit saan naman, may mga masasamang elemento. So, you just have to be careful na lang. Tsaka presence of mind. At saka yung common sense dapat palaging bit-bit. So, hanggang dito na lang. So, don't forget to like, comment, and share, and subscribe to my account. Bye!